Gusto lamang ni Marim na mabuntis. Ayaw niyang magkaasawa o boyfriend dahil sa hindi rin naman iyon magtatagal. Masasaktan lang siya at iyon ang kanyang paniniwala. Kaya nga naghanap na lamang siya ng sperm donor. Ngunit sa kasamaang palad ay ibang lalaki ang kanyang nakasiping at ang lalaking iyon pa ay isang bilyonaryo at sikat na businessman. Marem, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Nag-aalalang tanong ni Maya sa akin habang inaayos ko ang gamit ko sa bag. Tinignan ko siya saglit bago magsalita. Ngayon pa ba ako aatras? Pinagpatuloy ko ang ginagawa ko. Hindi naging madali ang mga hinahanap ko sa isang lalaki para maging qualified ito bilang maging sperm donor ko. Baliw na akong baliw pero wala na itong atrasan. At syempre kailangan ducks. Once in a lifetime na lang ako makikipagsiping. Mano bang maranasan ko agad yung ducks? Oo, berhen pa ako at nasa requirements talaga ang pagiging ducks. I mean, sino bang ayaw sa ducks? Baliw na lamang ang aayaw sa pinagpalang hotdog. Hindi mo kilala ang lalaking kikitain mo. We just met him online. Chit-chats and then heto na, makikipag-making love ka na doon sa tao. Sandaling namuo ang katahimikan. Hindi na ba talaga kita mapapaatras? Hindi na no, buo na ang pasya ko. Mayroon na ako ng lahat sa buhay ko na kailangan para bumuo ng pamilya. Stable work. Heto't may-ari ako ng daan-daang flower shop. May sariling bahay. Natulungan ko na rin sila mama at nasa tamang edad na ako. Siguro naman sapat na yun para magkaroon na ako ng baby na ako mismo ang nagluwal. Tanging anak lang ang gusto ko at ayoko mag-asawa o mag-boyfriend dahil lahat naman nauuwi lang sa breakup and heartache. Walang forever. Okay, I am call away if magkaroon ka ng emergency. Got it, thank you. Niyakap ko siya at mabilis akong umalis sa Marem's main flower shop. Nang makarating ako sa Salazar Hotel, ay agad rin ako nagtungo sa condo unit 109 kung saan namin napagkasundo ang magkita. I texted him pero wala man lang reply, so I expected na nasa unit na siya at inaayos ang sarili. Ayoko pa naman ng mabaho. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Natatakot, kinakabahan, masaya at exciting. Saan ang galing yun? Agad kong tinampal sa noo ang aking sarili. I swipe my card. Agad na nagbukas ang pintuan. Dilim ang sumalubong sa akin pagpasok. Mabilis ang tibok ng aking puso. Napakunot ako ng noo habang nalalanghap ko ang amoy ng alak sa paligid. Dahan-dahan ako naglakad at tanging kamay ko sa pader ang siyang gumagabay sa akin. Hello? Is anybody here? Bumangga ako sa isang matigas na bagay na sa tingin ko ay small table na naging sanhi ng konting ingay, kaya huminto ako. Tanging kamay ko na lang ang ikinikilos ko para mahanap ko ang switch ng ilaw. Nang makapako ito at takmang pipindutin, nang bigla na lamang may humila sa akin at isinandala ko nito sa pader. Sa pagkagulat ko, napatili ako't napapikit. Mas lalong nanuyot sa ilong ko ang pinaghalong amoy ng alak at amoy ng pabango ng taong nasa harap ko. Why took you so long? Napalunok ako nang marinig ko ang kanyang boses. Traffic kasi. Bakit ako nauutal? Lalong idinikit ng lalaki sa akin ang katawan niya at doon nanlambot ang aking mga tuhod. Nang pigilan ko siya, tumama ang mga palad ko sa matipuno nitong dibdib. Can we... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang marahas ako nitong hinalikan. Nalasahan ko ang alak na ininom nito. Akala ko ba hindi siya umiinom? Itutulak ko sana siya pero huli na dahil binuhat ako nito at mabilis na inihiga sa kama. Teka, bakit ang bilis naman ata? Naguguluhang tanong ko. I don't wanna waste my time for pleasure. Wika niya sa akin. Naramdaman ko ang paglundo ng kama, katibayan na nasa kama na rin siya. Inisip ko na lang na para to sa pangarap kong magka-baby. Muli niya akong hinalikan at doon ko rin naramdaman ang pagkilos ng kamay niya. Swerte niya, siya ang makakauna sa akin. Madilim, pero naaaninag ko ang nakangiting mukha ng lalaking nasa ibabaw ko dahil sa tulong ng liwanag ng buwan. After that, the wait is over. Hindi ko inakala na ganito pala ang pakiramdam. Pagod akong tumagilid sa kama at maya-maya pa, naramdaman ko na ang pagkaantok.
I hope maging successful itong ginawa namin para magka-baby na ako. Maaga ako nagising dahil sa tama ng sikat ng araw sa mukha ko. Naramdaman ko na may nakayakap pa sa akin kaya dahan-dahan ko itong inalis. Aba, abuso na kung iisa pa to. Tsaka usapan namin, dapat umalis na siya dala ang pera na nandyan lang naman sa sala. Mukhang hindi marunong makontento ang lalaking to. Nang makaupo ako ay medyo masakit pa rin ang gitnang bahagi ko. Kaya dahan-dahan ko muling pinulot ang mga sapulot ko at sinuot yun. Hinanap ko ang cellphone ko upang tignan ang oras at nakatanggap ako ng ilang missed call at text galing sa lalaking nakasiping ko kagabi. Sino pala itong lalaking to? Tinignan ko ang lalaking natutulog sa kama. This man is not my sperm donor. Napasinghap ako't napatakip sa bibig ko. I know this man. I mean, sinong hindi makakakilala sa kanya? Isa siyang sikat na businessman, isang bilyonaryo. Ano ka mo? Halos marinig sa kabilang barangay ang napakalakas na boses ni Maya nang aminin ni Marem ang nangyari. Nakipagtusukan ka sa hindi mo sperm donor? But how? Hindi talaga ito makapaniwala. Hindi naman makapaniwala si Marem, ngunit masasabi naman niyang sulit ang nangyari dahil sa dax na nga ito, ubod pa ng gwapo. Nangyari na. Ano pa bang kineme ko sa katawan ko? Natusok na ako eh. Buti sana kung maghihilom itong nabutas niya at babalik sa pagiging brand new. Sus, ayun na nga ang sinasabi ko sa iyo eh. Pumamewang pa si Maya. Sabi na sa iyong huwag kang padalos-dalos. Ayan, narong injection ka tuloy. Napakunot ang noo ni Marem. Wrong injection? Sus, kahit pa bilyonaryo pa siya, nandoon na sa side table bayad ko sa kanya. Dinagdagan ko pa para sa tips. Magaling kasi siya eh. Paano ba kasi nangyari na namali ka? Tama naman yung room na pinasukan ko. Mukhang siya ang mali, nakainom din kasi. At saka naka-lights off kami. Nakangiting bulong pa ni Marem. Bes, ikaw na. Ikaw na ang reyna ng mga gagat walang magawa sa buhay. Pinalakpakan siya ni Maya habang sarkastika itong nakatingin sa kanya. Kung nagjowa ka na lang sana, hindi ka na nagbayad. Pre-taste ba? Ayoko sa sakit ng ulo, Marem. Hay, ewan ko sa yung babae ka. Daig mo pa broken-hearted kung magdesisyon ka. Sana nagmadre ka na lang kung gusto mong tumandang dalana. Dalaga. Maya, gusto ko magka-baby. Pero gusto ko baby lang. Kaya kong suportahan ang anak ko. At saka alam na nila mami na ganito ang ginawa ko. At kahit pa katakot-takot na pangaral ang inabot ko, napapayag ko pa rin sila. Kaya lang, malaking gulo kapag nalaman nilang isang bilyonaryo ang ama ng magiging baby ko. Huwag na sana maging issue kasi wala naman akong planong magpaako sa kanya. May sarili akong business, Maya. Paano kung maghabol siya? For what? Pleasure lang naman ang gusto niya. Sure ka? Paninigurado ni Maya. Oo naman, sana nga makamandag katas niya para jauntis ka agad ang lola mo. Natatawang sagot pa ni Marem. Kasalukuyan siyang nakabedrest dahil nga sa makirot pa ang kanyang pechay. Ikaw ba naman pasukan ng troso sa pechay? Ganoon ang pakiramdam ni Marem kaya nakabedrest muna siya. May sarili naman siyang condo unit at ito ang tuluyan niya dahil ayaw niyang magpasakop sa kanyang magulang. 26 years old na siya. Kaya nagpa-practice na siyang maging independent. Bes, una na muna ako. Ipahinga ang nadiligang pechay, okay? Sana may laman na para maging ninang na ako. Na-excite na rin si Marem. Gaga, hindi agad malalaman. Tansya ko, mga 2 linggo makikita ang pagbabago sa akin. Pero sana talaga. Oo bes, tiwala lang. Majujontis ka rin. Weird man pakinggan pero sige na. Sasakyan ko na ang kahibangan mo. Naiiling na sabi pa ni Maya bago tuluyang lumabas na. Pagkaalis ni Maya, nagring naman ang kanyang cellphone. Unknown number pero sinagot pa rin niya. Iniwan ko yung barya mo sa side table. Balikan mo na lang sa hotel. Nandoon na rin bayad ko para sa pagbibigay alo mo. Triple ang bayad ko dahil ako pala ang una mo. Wala akong ginalaw sa pera mo. Binilin ko na yan sa hotel manager. Sasagot pa lang sana si Marem nang ibaba na nito ang tawag. Pagkamalan pa siyang nagbibigay aliw. Siraulong lalaki. Kahit masakit ang pechay ni Marem, kinaya niyang umalis sa pagbebedrest niya para puntahan ang sinasabi ng lalaking yun. Galit na galit talaga siya
Lalo pa nang sabihin itong tagapagbigay aliw siya. At kailan pa yun nangyari? Ang ginawa niyang pagsuko sa sarili niya ay pure business at walang involved na ibang dahilan. Buwisit ang lalaking yun. Humanda siya sa akin, buwisit siya. Inis na wika ni Marem habang nagmamaneho patungo sa hotel. Kukuhanin lamang niya ang perang sinasabi nito at isasampal mismo sa mukha nito kapag nagkita sila. Sasadyain niya ito sa mismong opisina nito. Tulad nga ng sabi ni Marem, sikat itong businessman at isang bilyonaryo, kaya alam niya kung saan ito matatagpuan. Matapos makuha ang pera, agad siyang nagmaneho patungo naman sa opisina ni Draco. Pwedeng makausap si Draco? Magalang na tanong ni Marem sa sekretary nitong nasa labas. May appointment ka po ba, ma'am? Patingin na lang po. Wala pa eh, pero saglit lang naman, maibabalik lang ako. Pasensya na ma'am, pero iyon po yung kailangan para makausap si sir. Marami po siyang appointment, bawal po ang sumingit lang. Saglit lang naman. Pakiusap ni Marem. Pakiusap, saglit lang talaga. Ma'am, ako naman po ang mapapagalitan. Kakatok na lang ako. For sure, kilala niya ako. Kakatawag nga lang eh. Ma'am, pasensya na po talaga. Ngunit hindi makatiis si Marem dahil gustong gusto talaga niyang sampalin si Draco. Draco! Hoy lalaki kang buwisit ka! Lumabas ka dyan at mag-usap tayo. May mga bagay lang ako ipapaliwanag para maliwanagan kang ungas ka. Sigaw ni Marem na nag-iiskandalo na talaga. Bigla na lamang nagbukas ang pinto at bumungad si Draco na seryoso ang ekspresyon. Excuse me, who are you again? At nakalimutan na nga siya. Ako lang naman yung babae kagabi. Pagpapamukha niya. Yung kinabayo mo ng mabilis at tinusok mo ng walang... Pinutol siya ng sekretary ni Draco. Ma'am, bawal po ang bastos. Magpapatawag po ako ng guard. Ngunit sumenya si Draco. Hindi na kailangan. Bago ito bumalik sa kanya. Pumasok at mag-usap tayong maayos. Sa dami kasi nang naikama ko sa hotel na yun, nakalimutan ko na. Napairap si Marem. Yabang? Eto ang proof na ako yung kagabi mo. Padabog niyang inilapag sa table nito ang pera. Gusto ko lang sabihin na hindi ako bayaran. Ako pa nga ang dapat magbayad sa'yo kasi ako ang may kailangan. Pero kung hindi lang sana ako namali sa sperm donor ko, baka wala tayong issue ngayon. What did you say? Kunot ang noo ni Draco. Sperm donor ang hanap ko at naka-schedule na yon. Pero nadatnan kita sa room ko at akala ko ikaw na yon. Wala namang kaso dun kasi wala akong balak na maghabol sa'yo. Gusto ko lang ibalik itong pera mo at ibigay ang bayad ko sa'yo. Pero hindi ako bayaran. Paglilinaw pa ni Marem. May dinukot siya sa bag niya. Binili niya ito kanina sa kanto dahil may naalala siya. Isinaboy niya ang asin kay Draco. Lubayan mo na ako masamang espiritu. Ganti niya bago tumalikod na kay Draco na nagulat sa ginawa niya. Hindi makapaniwala si Draco sa ginawa ni Marem sa kanya. Sir, sinabuyan ka po niya ng asin. Nagpipigil ng tawa ang kanyang sekretarya. Sinusubukan ako ng babaeng yun. Mukha ba akong aswang o masamang espiritu? Kalmado, ngunit bakas ang galit sa mata ni Draco. Kilala niyo po ba siya, sir? Gusto mo po bang ipaban ko siya dito? Pwede rin po natin siyang sampahan ng kaso dahil sa sinasabit ginawa niya. No, it's fine. Ako nang bahala. I-cancel mo na lang meeting ko this morning. Biling niya bago sinundan ng lumabas na si Marem. Inabutan naman niya ito. Hey, ano na naman ba? Binayaran na kita. Kulang pa ba? Ikaw pa may ganang magtaray matapos mo kong sabuyan ng asin? And take this. I don't need your money, miss. Marem ang pangalan ko't hindi miss. Okay, Marem. Take this. At about sa sinasabi mong sperm donor, I don't buy it. Alam kong sinadya mong mapunta sa room ko. Siguro stalker ka, no? Kumunot ang noo nito sa kanya. Aba, ako pa? Para lang sa kaalaman mo, Draco Mendoza Kineme. Kineme? Basta Kineme ka. Umigting ang panga ni Draco sa inis kay Marem. Mareming utang. Your name suits you. Buwisit ka talaga. Gusto mo? Holy water naman ang isaboy ko sa'yo para matauhan ka man lang. Okay, here's the deal, Draco. Seryosong tumitig ito sa kanya. Pabayaan mo na ako kasi nakuha ko naman ang gusto ko.
At sa tingin ko, hindi na talaga kita kailangang pag-aksayahan ng oras dahil sa pagiging virgin ko pa lang, tiba-tiba ka na. Hindi kita titigilan, lalo pa ngayon nakilala mo na ako at may nangyari sa atin. Palagi ko talaga, isa ka sa mga desperadang nag-ahabol sa akin at gusto mo kong sirain. Umamin ka na babae. Kilala kita kasi kilala naman talaga kayong sikat dahil sa business ninyo at dahil bilyonaryo ka. Kilala ko na karakas ng mga gaya mo. Tandaan mo to, Marem. Susubaybayan kita. Asahan mong lagi mo akong makikita. Bawat lakad mo nakabantay ako. Kapag nalaman ko may plano kang sirain ako, humanda ka na. Nakakatakot ka naman. Sarkastikong sagot niya. Alam mo, dilulo ka lang. Masyado ka lang OA at napaka-asyumero mo na mag-e-effort pa akong sirain ka. Tamad na tamad nga ako sa buhay ko. Hindi sumagot si Draco. Nakakita siya ng nagtitinda ng mineral water. Agad siyang bumili bago pinisikan si Marem. What the heck are you doing? Para matauhan ka sa mga kasinungalingan mo. Sagot ni Draco bago tumalikod na kay Marem. Ngunit natigilan siya sa paglalakad nang sumigaw ito na talaga namang ikinapintig ng kanyang tenga. Baog ka! Hindi ko rin nagustuhan ang performance mo. Masyadong cheap ang galawan at nakakaumay. Mapang-insultong sabi ni Marem sa kanya na talaga namang nakatapak sa ego ni Draco. Hinablot niya ang braso ni Marem. Careful with your words, woman. You don't know me. At I don't know you either. Pero kung gusto mong guluhin natin ang buhay ng isa't isa, pwede naman. Nakangising banta ni Draco. Bitiwan mo ko. Too late for that, Marem. Ngayon interesado na akong gawing magulo ang buhay mo. And if you're not satisfied with my performance, pwede naman nating i-risked. Anong gagawin ko, Maya? Nagmamaktol at nagsusumbong si Marem sa kanyang kaibigan. Kasalukuyan silang nasa restaurant ngayon. Nakipagkita siya dahil sa naiinis talaga siya kay Draco. Masyadong feelingero at feeling close ang taong yun. Oo na, bilyonaryo nga siya. Natigilan siya nang tapikin siya ni Maya. Ano ka ba? Maghunos dili ka nga. Rinig na rinig yung boses mo ng mga tao. Rant ka ng rant. Bakit ba kasi dumating kayo sa punto na nag-asaran kayo at nagka-personalan? Wala naman akong ginawang. Itutuloy sana niyang pagsisinungaling. Kaya lang, nakatitig si Maya sa kanya at hindi siya paniniwalaan. Oo na, may nasabi nga ako tapos sinabuyan ko siya ng asin kasi napipikon talaga ako. Kaso siya naman naunaya, pinagkamalan niya akong babaeng bayaran. Naku naman, ang tatanda na ninyo para mag-asaran pa at para pati buhay ninyo guluhin pa. Napakamot sa batok si Maya. Iwasan mo na lang para matigil na. Paano ko gagawin yun? Pamamanmanan daw ako. Sabi niya hindi ako makakatakas sa kanya. Ginawa pa akong stalker niya at sabi niya, sisirain ko daw buhay niya. Utot niya, buhay ko pinaghirapan kong ayusin para maging proud magulang ko. Tapos, mag-e-effort pa akong sirain sa kanya dahil lang sa may nangyari sa amin. Hindi niya maintindihan na sperm lang niya kailangan ko. Sana kasi hindi mo na sinabihan ng kung ano-ano. Naiiling na sagot ni Maya. Anong plano mo ngayon? Talaga bang makikipagbangayan ka sa kanya? Well, bahala na. Basta hindi ko siya uurungan. Wow, palaban ng lola ko. Di makikipagtusukan ka nga ulit. Kasi sabi mo, i-reschedule, di ba? Natatawang tanong ni Maya. Naku, never ko na siyang papatulan kung yun lang. Pero kung gusto niyang suntukan o siraan ng buhay, pagbibigyan ko siya. Marem talaga. Naiiling na napabuntong hininga si Maya dahil sa kanyang katuwiran. Magsasalita pa sana siya nang magring ang kanyang cellphone na nakapatong sa table. Excuse lang, Maya, tumatawag si Mami. Tumango naman ito kaya sinagot niya. Ma'am, umuwi ka. May bisita ang daddy mo. Kailangan ko makakatuwang dito. Tsaka sabi ng dad mo may ipapakilala siya. Napasimangot si Marem. Kung blind date lang po, wag na lang, ma'am. Anak, hindi naman sa binubugaw ka namin. Pakikipagkaibigan lang ba? Please, anak. Pakiusap ng kanyang ina na hindi na naman matanggihan ni Marem. Sige, ma'am. Bandang 7 p.m. po nandyan na ako. Ibinaba na ni Marem ang tawag. Inaya na niyang kumain si Maya bago nagpaalam dito pagkatapos. Ipinaliwanag niyang kailangan siya sa bahay ng kanyang magulang at ayos lang naman kay Maya. 7 p.m. dumating si Marem sa bahay ng kanyang magulang.
Mabuti na nga lang at nauna siya sa kanilang magiging bisita. Ngunit hindi pa nga siya nakakapagpahinga. Dumating na ang bisita ng mga ito. Magandang gabi, Mare pare. Natutuwa ang ama ni Marem. Ito nga pala ang unika iha kong si Marem. Magandang gabi. Natigilan si Marem nang mamukaan ang anak ng mag-asawa. Bumati ka sa kanila, Kyle. Utos naman ng ina ni Kyle. Napasinghap si Marem sa baritonong boses nito. Hindi siya maaring magkamali dahil ang Kyle na nasa harapan niya ay ang dapat na sperm donor niya. Hindi alam ni Marem ang kanyang magiging reaksyon kay Kyle o kung dapat ba niya itong kausapin. Malamang oo. Dapat nga siguro dahil para na rin malinawan ng binata sa ginawa niyang pang-ghost. Pero ang nakakahiyang part dito is kakilala pala ng magulang niya ang binata. Bakit parang biglang dumami ang sakit ng ulo niya? Nagsimula lang naman ito sa pasaway at feelingerong si Draco. Inis na sambit ni Marem sa kanyang isipan. Marem, right? Ngunit hindi nakasagot agad si Marem dahil lutang pa rin ang kanyang isipan. Anak, ayos ka lang? Kinakausap ka ni Kyle. Sorry po. May naalala lang ako. Hingi niya ng paumanhin bago sumulyap kay Kyle. Ngunit hindi talaga niya matitigan si Kyle. Pero kung makatitig sa kanya ito, para bang matutunaw na siya. Nice to meet you, Marem. Inilahad ni Kyle ang kamay nito. Nice to meet you din. Asiwa si Marem dahil alam niyang may malaking kalokohan siya kay Kyle. Can I talk you for a minute? Magalang na tanong pa nito na tinanguan niya. Ito na, sabi na nga ba't hindi maaring hindi siya nito kausapin. Ngunit bago pa magsalita si Kyle, napaluhod na si Marem. Parang awa mo na. Huwag mong sasabihin sa magulang ko na ikaw dapat ang sperm donor ko. Pero ang ending, sa iba ako nakipag. Natigilan siya at napabuntong hininga. You know, nakipagtusukan. Hey, stand up, Marem. Inalalayan siya nito. Shems ang macho. Kinikilig na sabi ni Marem sa isipan habang nakangiti kay Kyle. Okay na tayo? Hindi mo sasabihin? Hala, napakabuti mo. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob sa'yo. Wala naman akong planong sabihin. It's your choice na mag-iba ng sperm donor. Nakakahiya tuloy dahil napakabait pala ni Kyle. Kung masasabi lang sana niyang isang malaking mistake ang nangyari. Kaya lang, ayaw niya nang lumaki pa ang gulo. Salamat sa unawa mo. Ayos naman ba yung naging sperm donor mo? Maayos ba siyang kausap? Healthy ba? Oo, gwapo din at healthy. Good for you. Sana laging maging successful ang plano mo, Marem. So, magkaibigan na tayo? Ayoko lang na naiilang ka sa akin. Wala naman sa akin kung nag-iba ka ng sperm donor. Oo naman, salamat ulit Kyle. Ngumiti sila sa isa't isa. Nauna na si Kyle sa kanya na bumalik sa dining. Habang si Marem ay atat na ichika kay Maya ang nangyari. Kaya naman agad niyang hinanap ang numero nito. Ngunit sa pagmamadali ay hindi pala si Maya ang kanyang natawagan. Maya, bes, alam mo ba yung dapat na sperm donor ko nandito? Grabe, bes, super pogi. Mala Adonis tapos mabait pa. Hindi tulad ni Draco. Dracula, napaka-feeling tapos papansin masyado. Alam mo, bes, nagsisisi na ako. Kasi kahit malaki ang sandata ni Dracula, ay mabait naman si Kyle. Hello, Bes? Talaga bang sinusubukan mo kung babae ka? Anong mga sinasabi mo? Ulitin mo. Ibinato ni Marem ang phone niya dahilan para mabasag ito at mag-shutdown. Sobrang kabado siya at hindi makapaniwalang si Draco pala ang kanyang natawagan. Hindi na talaga makatiis si Draco sa kabaliwan ni Marem. Sa inis niya, napapunta tuloy siya sa kaibigan niyang si Jake upang magsumbong dahil hindi niya na kayang manahimik lamang. Wait, what? Halos gumulong na si Jake sa kakatawa. Par, sobrang lap trip ng problema ninyong dalawa. Hindi ako pumunta dito para lang tawanan mo. Nakakairita ang babaeng yun. Sobrang taas ng pride. Palibhasa parehas kaming nasa business. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan pa niyang magpaturok ng sperm? Hindi naman siya pangit. Napailing-iling si Draco. Expensive ang sperm ko. Swerte na nga siya kasi nasabugan siya eh. Kung gusto ko talagang maghabol, kulang pa ang kayamanan niya para bayaran ako. Cause I'm priceless, Jake. Lol,
Par, kung kani-kanino kang chika babes nakikipagtusukan. Tsaka bayaan mo na. Baka sperm lang talaga ang habol niya. Baka wala naman talagang masamang intensyon. At ikaw na rin ang nagsabi na parehas kayong nagka-misunderstanding. Aksidente ang lahat, Par. Paano pa niya maibabalik ang confidence ko na makipag-flirt? Trauma na ako sa kanya. Iniisip ko, baka sperm lang din ang habol nila sa akin. Arte mo, Par. Use protection lang. Pambabasag ni Jake. Kinakampihan mo ba ang babaeng yun? Mukhang bother na bother ka sa babaeng yun. Ayos ka lang ba, Par? Mamaya malaman ko baliw na baliw ka na. Never. Wala akong balak pumasok sa commitment. Depensa ni Draco bago nagpaalam na sa kaibigan. Sige na, may aasikasuhin pa ako. Tumango na lamang ito sa kanya, kaya lumabas na siya. Sinubukan niyang tawagan si Marem, ngunit hindi niya ito makontak. Kaya naman napakunot ang kanyang noo. Mukhang tinataguan na siya nito dahil sa nangyari kanina. Iwinaksi na lamang niya sa isipan ang baliw na dalaga at bumalik na sa bahay. Hindi siya maaaring magpa-apekto kay Marem. Ito dapat ang maging apektado sa kanya. Natawa na lamang si Draco bago bumalik sa kanyang bahay upang magpahinga. Samantala si Marem naman ay nasa kwarto na ngayon. Nagmumuni-muni siya at hindi pa makatulog. Iniisip niyang nagawa niyang kahibangan. Nakaka-strike 3 na siya kay Draco. Napasigaw si Marem bago nagpagulong-gulong sa kama dahil sa kahihiyan. Wala siyang cellphone ngayon dahil nasira niya ito. Bukas na lamang siya bibili bago siya pumunta sa flower shop niya. Pinilit na lamang niyang matulog. Kinabukasan ay hindi talaga sapat ang kanyang tulog. Ngunit kahit pa nga ganoon ang nangyari, pinilit niyang bumangon. Hindi na rin siya nag-almusal pa. Matapos niyang mamili ng bagong phone, kinabit niya ang SIM card niya. Natanggap niya ang miss call ni Draco at ang mensahe nitong sinasabing humanda siya. Anak ng teting naman tong lalaking to. Inis na sambit ni Marem bago dumiretso na sa kanyang flower shop. Good morning, ma'am. Bati ni Carla na kanyang manager at tao sa flower shop. Good morning din. Sa office lang muna ako. Bilin niya bago pumasok sa kanyang mini office. Ngunit hindi pa umiinit ang puwet niya sa pagkakaupo, pumasok si Carla sa kanyang office. Ma'am, may lalaki pong naghahanap sa inyo. Siya daw po yung magiging ama ng anak mo. Buntis ka po ba, ma'am? Gulat na gulat si Carla. Imbis na sumagot, nilabas ito ni Marem. Nakita niya si Draco na nasa labas at nakasandal sa magara nitong kotse habang nakasunglass. At anong ginagawa mo dito? Ganyan ka ba talaga? Sumisigaw agad? Napairap si Marem sa inis. Bakit mo sinabing ikaw ang ama ng magiging anak ko? Totoo naman sperm ko yan so ako ang ama. Wala tayong usapan na. At wala rin tayong usapan na pwede mo akong pigilan sa gusto ko. Wala tayong kontrata. Pinagsasasabi mo, Draco. Ginugulo ka. Natatawang sagot nito bago tumalikod. Ngunit bago ito sumakay sa kotse, may sinabi pa sa kanya si Draco. By the way, magaganda ang bulaklak dito. Sa tingin ko, dito na lang ako bibili. Pumasok na si Draco sa kotse at umalis. Napasabunot na lamang si Marem sa kanyang buhok. Ma'am, totoo ba itong nakikita ko? Gulat na gulat si Carla. Ha? May boyfriend ka na? Naku, hindi ko siya BF. Mali ka nang iniisip. Sa asta po kasi niya parang BF mo siya. Kaya nga Mr. Filingero. Naiiling na sagot ni Marem bago bumalik na sa kanyang mini office. Maghapon siyang naging busy. Nag-take lang siya ng break dahil napansin niyang 7 PM na at magsasara na sila. Carla, magsarado na tayo. Tawag niya kay Carla bago tumayo. Mag-uumpisa na sana siyang magligpit nang makita niya si Kyle na bumababa sa kotse. Ma'am, may customer pa yata. Tanong ni Carla. Ang pogi, ma'am. Anak yan ng kaibigan ni Mami. Pogi, no? Yan ang gusto kong maging BF. Kinikilig niya ring sabi. Good eve, Marem. Bati ni Kyle, nakakapasok lamang. Good evening din. Sakto, pasara pa lang kami. Bibili ka ba? Gusto lang sana kitang sunduin. Kasi gusto sana kitang ayain na mag-dinner. Sinundot ni Carla ang tagiliran ni Marem. Gora na, ma'am. Ako nang bahala dito. Bulong ni Carla na talaga namang kinikilig. Sure kang kaya mo? Paninigurado ni Marem. Oo naman. Sige na po. Sir, ingat po kayo ni ma'am ha.
Pakiingatan po ang boss ko. Bilin pa ni Carla kay Kyle. Gaga ka? Bulong ni Marem. Nga pala Kyle, may kotse akong dala eh. Ma'am, iwan mo na lang po dito. Sayang naman ang effort ni sir. Turo ni Carla sa kotse ni Kyle. Kung ako ikaw, sasakyan ko agad ma'am. Walang eme-eme. Sa style pa naman ni Sir Kyle, mukhang matulin magmaneho. Kumindat pa si Carla. Kung ano-anong sinasabi mo? Naiiling na wika na lamang ni Marem. Ipinaubayan niya na kay Carla maging sasakyan niya. Dahil nga sa may atraso siya kay Kyle at hindi na siya humindi. Salamat sa pagpayag mo Marem. Kasalukuyan na silang nasa restaurant ni Kyle. Hinihintay na lamang nila ang kanilang order. Naging mabilis lang din ang biyahe nila dahil wala namang traffic. Free naman ako kaya okay lang. Tsaka pambawi ko na to. Hindi mo naman kailangang bumawi. Gusto ko lang talagang makasabay kang mag-dinner Marem. Kinikilig si Marem ngunit hindi pa rin ito dahilan para lumambot na siya sa lalaki. Dumating na ang order nila ni Kyle. Gusto ni Marem ng noodles kaya ito ang kanyang in-order. Habang si Kyle ay steak ang order. Gutom na rin talaga siya kaya sumubo na siya. Ngunit bigla na lamang niyang naibuga ang noodles na nasa bibig niya nang makita si Draco na nakatitig sa kanya at pinaniningkitan siya ng mga mata. Kitang-kita ni Draco ang naiinis na ekspresyon ni Marem. Ngumisi siya at nag-feeling cool. Hi, how are you Marem? Ano nga ulit ang sinasabi mo tungkol sa akin? Kilala mo siya? Tanong ni Kyle sa kanya kaya napataas ang kilay niya sa lalaki. Hindi, baka baliw lang. Pagtanggi ni Marem. Ako pa ang baliw? Magsasalita na sana siya nang padabog na tumayo si Marem. Kyle, sandali lang. Paalam nito sa kasama bago siya hinila palabas. Mali lang ako nang natawagan. I'm sorry kung nasabi ko ang mga yon. Pero wag mo namang guluhin ang pakikipag-dinner ko sa tao. Inisip mo ba yan bago mo ginulo ang sakin? Sorry na nga diba? Sarcastic ang sabi ni Marem. Dracula ako diba? At isa pa, wala akong maramdaman na sensiridad sa sorry mo. Ano bang gusto mo? Lumuhod ako? Excuse me Mr. Filingero, hinding-hindi po ako luluhod sa… Natigilan si Marem nang mayroon siyang maalala. Ano nga ulit? Nakangisi si Draco. Lumuhod ka na sa akin that night, remember? Buisit ka talaga? Napailing pa ito bago siya kinwelyuhan. Napakatapang mo talaga para ganituhin ako Marem. Ano bang gusto mo? Napangisi si Draco bago pinagpag ang damit niya. Gusto kong aminin mo na talagang ginusto mo ang sperm ko. Hindi pa siya nakakatapos nang magsalita ito. No way! Parehas nating ginusto ang nangyari. At isa pa, wala akong ipinapaako sa'yo Draco. Kaya kung pwede lang, tigilan mo na ako. Ikaw ang nauna Marem, hindi ako. Hinaplos ni Draco ang buhok ng dalaga. Pagkatapos mong pagnasahan, gapangin, luhudan at maging satisfied sa ginawa ko. Imbis na mag-thank you, hinamak mo pa ako? At anong sabi mong baog at hindi ka satisfied? Nasaan natapang mo ngayon? Hindi ko naman sinasadyang sabihin yun. Natatakot ka na ba? Relax, nagsisimula pa lang naman tayo eh. Napasigaw si Draco nang bayagan siya ni Marem. Loko ka? Ako pa gumapang sa'yo at nagnasa? Excuse me Mr. Filingero, ikaw ang nagmamadaling tusukin ako. Halatang masyado kang ma-L. L is for large size? Napairap si Marem. Kumibot ang sentido ni Draco. Magsasalita pa sana siya nang lumabas si Kyle at hawakan si Marem sa braso. Ginugulo ka ba niya? Maangas ang pagkakatanong ni Kyle na hindi nagustuhan ni Draco. Kilala ko siya Kyle, don't worry. Naramdaman ni Marem ang tensyon na namumuo kaya umawat na ito. Ngunit walang plano namang pumatol si Draco. Chill lang siya dahil inaasar lang talaga niya si Marem. Sabihin mo lang Marem, pwede ko siyang pigilan. Baka lang ginugulo ka niyan o hinuhututan. Kyle is very wrong with that. Napansin din ni Draco na umiba ang ekspresyon ni Marem. Alam kong hindi tayo magkakilala. And maybe sobra na ako sa pangungulit kay Marem. Pero ganyan ka ba talaga sa mga taong hindi mo kilala? Ano to? Mabait ka lang sa pinupormahan mo pero sa iba hindi. Pinoprotektahan ko lang si Marem. Sa kanya ako may paki. Sa kagaya mo o sa iba, wala na.
Kyle, hindi mo kailangang sabihin yan. At hindi ko kailangan ng protection. Walang kailangang maging rude sa inyong dalawa. Napailing si Marem bago pumasok sa loob. Ilang minuto lang lumabas ulit ito, ngunit dala niya na ang bag. Uuwi na ako. Ako nang nagbayad, Kyle. Salamat. Lumakad na ito palayo habang si Kyle nag-iba ang aura. Napansin naman ni Draco na walang dalang sasakyan ng dalaga, kaya sinundan niya ito. Sakay na. Ihahatid na kita, Marem. Sinasabayan lang ni Draco ang lakad ni Marem. Kahit pa sobrang pagong ang kotse niya, hindi niya iniwan si Marem. Umuwi ka na nga. Mga buwisit kayo. Galit na sabi ng dalaga. Talagang galit si Marem. Sa tingin din ni Draco, sumobra siya kaya gusto niyang makabawi. Sige na, sakay na. Wala naman akong gagawing masama. Gusto ko lang mag-sorry about sa nagawa ko. Mukhang dahil sa akin nag-away pa kayo. Tumigil ito at humarap sa kanya. Marunong ka rin palang magpakumbaba? Sasakay na ako. Napangiti si Draco. Akala ko, lalakad ka muna ng 1 kilometro eh. Natatawang biro niya nang makasakay na si Marem. Ituturo ko na lang sa iyo condo unit ko. Akala ko sa magulang mo ikaw nakatira. Hindi, independent ako at ayaw kong sa edad kong to ay sa magulang pa rin ang asa ko. Sa bagay, same pala tayo ng katwiran. Kahit paano, may pagkakapareho pa rin. Habang nakikipag-usap, ay sa daan at pagmamaneho pa rin ang kanyang focus. You mean, bukod ka na rin ng bahay? Tanong ni Marem. Yup, since nag-work ako, nagbukod na ako. Wala rin naman dito sa Pinas ang magulang ko. Nasa Canada sila. Mukhang malungkot nga talaga at boring ang buhay mo kaya ako ang pinaglibangan mo. Nauna ka kasi, pero wala naman akong intensyon na sirain ka sa lalaking yun. Masyado lang OA ang Kyle na yun at mapanghusga. Napairap si Draco. Pasalamat siya, behave ako chill. Sa tingin ko mabait naman si Kyle, may words lang talaga siyang sumobra. Sana hindi mali ang pagkakakilala ko sa kanya. Ewan ko ha, pero something fishy galawan niya. Siya din pala dapat ang sperm donor mo. Parang feeling ko may mali talaga. Pero ano bang pakialam ko? Kaaway pala kita. Favorite enemy. Nakarating na sila sa building kung saan ang condo unit ni Marem. Dito ka pala? Maganda dito. Medyo malapit na rin ako dito. Mga ilang minutes lang nasa bahay na ako. Tumango si Marem. Salamat Mr. Filingero, aka Dracula. Pangasar pa ni Marem. Hindi mo ko papapasukin? Muulan kaya? Kape lang, ayos na ako. Napabuntong hininga si Marem. Sige na, pumarada ka muna tapos magkape ka. Natawa si Draco dahil hindi niya inaasahang mag-aalok nga ang dalaga. Hinintay siya nito bago sila sabay na pumasok. Tinandaan niya ang room ni Marem at pasimpleng tinignan ang password nito sa pinto. Maupo ka, magtitimpla ko. Tumango na lamang si Draco bago nilibot ang mata sa unit ni Marem. Simple lang, ngunit maayos ang unit. Napatanaw si Draco sa bintana dahil mas lumakas pa ang ulan. Eto na ang kape mo. Palit lang ako, Draco. Feel at home. Total, filingero ka naman. Talagang nagagawa pa siya nitong asarin. Natawa na lamang siya at humigop ng kape. Ilang sandali pa, lumabas na si Marem. Nakapangtulog na ito. Ngunit mas lumakas ang ulan at may kasamang kulog at kidlat. Sa tingin mo makakauwi ka? Kahit paano, may pag-aalala sa mata ni Marem kaya lihim siyang napangiti. Sa tingin ko hindi. Ayaw ko kasing bumiyahe kapag kumikidlat. Nakakatawa man pero takot ako sa kidlat. Takot din naman ako. Sige na, dito ka na muna magpalipas ng gabi. Kaya lang, isa lang yung silid ko. At sa baba ka na lang, ayos lang naman diba? Oo, ayos lang. Good, baka kasi umangal ka pa eh. Gets ko namang madamot ka. Natatawang sagot ni Draco. Hindi sa madamot, baka lang may mangyari na naman. Ayoko nang magpagalaw pa. Ayos na ako sa isang gabi na ginawa natin. Sa tingin ko naman, makamandag ka. Ano ko, ahas? Baliw na to. Naiiling na sabi ni Draco. Matulog ka na. Utos ni Marem nang mahiga siya sa kama. Nais na rin kasi niyang magpahinga dahil bukas marami na naman siyang aasikasuhin.
Di naman siya nawawala ng ginagawa. Sobrang busy niyang tao. At siya yung tipo ng tao na ayaw na walang ginagawa. Kaya nga sukdo lang araw-araw siya sa flower shop para lang may magawa. Oo na, ikaw ba matutulog na? Oo, maaga pa ako bukas. Sandali, wala bang maghahanap sa'yo? Takang tanong ni Marem. Alam niyang nasa tamang edad na si Draco pero nais pa rin niya makasiguro. Sino namang maghahanap sa akin? Wala ang magulang ko at ako lang namang mag-isa sa bahay. Chika babies mo, baka miss ka na. Selos ka? Natatawang tanong ni Draco na ikinahagalpak niya ng tawa. Sa tingin mo, bakit ako nagpapabuntis lang imbis na mag-BF at mag-asawa? Tanong ni Marem at kahit hindi pa nakakasagot si Draco, nagsalita na siya. Kasi nga ayaw ko sa gaya mo. Pambabasag ni Marem bago inirapan ng binata. Love hurts at walang forever. Sa palabas lang nangyayari yun. Ayaw mo man lang sumubok? I mean, normal masaktan. Siyempre, buhay ka. Masasaktan ka talaga. Nakakatroma. Pero ayaw mo man lang bang ma-experience? Seryoso ang tanong ni Draco. Wala pa ako nakikitang lalaki na pwede kong subukan. Swerte ang lalaking yun. Sana lang huwag kang sasaktan. Kasi baka magmadre ka kapag sinaktan ka. Naisip kong magmadre. Pero may pagnanasa sa puso ko na gusto kong maging ina. Kaya ito ang naisip kong solusyon na pinayagan naman ng magulang ko. Pero sa maayos na lalaki dapat. Well, yumabang ang boses ni Draco. Bilyonaryo ko at gwapo tapos hindi na ito pinatapos ni Marem. Kabag mo, sige na matulog na. Malakas pa rin ang ulan at talaga namang malamig. Ipinikit na ni Marem ang mata niya habang yakap ang unan. Ilang minuto pa lang siyang napapikit at patulog na sana nang maramdaman niyang may lumipat sa kama niya. Pagmulat niya, nakita niya si Draco na nasa tabi niya at nagsusumiksik. Draco, ano bang ginagawa mo? Sobrang lamig, payakap. Buisit ka talaga? Sige na, ngayong gabi lang. Isiniksik pa ni Draco ang mukha nito sa leeg niya. Nakaramdam ng kung ano si Marem bago sunod-sunod na napalunok. Draco? Utal niyang tawag sa pangalan nito nang maramdaman niya ang kamay nito. Shh! Inibabawan siya ni Draco. Para masigurado mong mabubuntis ka. Bulong pa nito bago siya sinimulang halikan. Kinabukasan ay nagising si Marem, ngunit tinanghali na siya. Wala na rin siyang katabi. Pero nakita naman niya ang isang sticky note na iniwan ng lalaki. Good morning. Salamat sa pagpapatulog. Maaga akong umalis dahil may pasok pa ako. Napairap si Marem bago balak sanang tumayo, ngunit naramdaman niyang mahapdi ang kanyang hita. Pinuyat nga pala siya ni Draco at hindi tinigilan hanggat hindi sumakit ang singit niya kakatusok nito. Sabi niya walang mangyayari sa kanila. Pero heto siya, nagising na may dilig at masakit na naman ang pechay. Dahil sa hindi naman na iyon ang unang beses nang magtusukan sila ni Draco, naka-recover naman agad si Marem. Patungo na nga sana siya sa flower shop, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Tila bagalit ito, kaya naman napakunot ang kanyang noo. Is there a problem, ma'am? Pupunta lang ako dyan kung urgent. Alam mo naman na busy ako sa negosyo. Naiinis na bungad ni Marem. Pumunta ka dito. Nais kang makausap ng ama mo. Nakakahiyang ginawa mo sa anak ng kumpare niya. Wait, what? Ginawang ano? Tungkol ba ito kay Kyle? Ma'am, wala naman akong ginawang masama sa kanya. Iniwan mo daw siya kagabi sa restaurant at sumama ka sa ibang lalaki. Sino ba ang lalaking yun? Is he your boyfriend? Bakit hindi mo ipinapakilala? Napahilot si Marem sa kanyang sentido. Wait, nag-rant ba si Kyle? Sa pagkakaalam ko, hindi siya ganoong tao. Siguro naman, naiintindihan niya na umalis ako kasi nakakainis sa mga sinasabi niya. Alam mong madali akong ma-off sa isang lalaki, ma'am. At isa pa, he's not even my boyfriend. Bakit ko kailangan mag-explain? Napabuntong hininga si Marem. Stop bothering me, ma'am. Kung walang kwenta lang din naman ang hinaing nila sa buhay, wala akong obligasyon kay Kyle. Anak, kaibigan ng daddy mo ang magulang niya. So what? I don't care, ma'am. Ibinaba na ni Marem ang tawag. Umagang-umaga, umiinit ang ulo niya dahil sa lalaking yun.
Ang buong akala niya maayos ito. Gumagaan na nga sana ang loob niya. Ngunit sa isang gabi lang, sinayang nito ang friendship sana nilang nabubuo. Sir, bakit parang ibang saya mo this morning? Napaayos si Draco. Napuna pala ito ng sekretarya niya. Kanina pa nga kasi siya nagmumuni-muni dahil sa nangyari sa kanila kagabi ni Marem. Mukha ba akong sobrang masaya? Hindi ba pwedeng mas na-feel ko lang ngayon na masaya palang makipag-asaran kung minsan? Sa itsura mo po kasi, mas mukha kang in love. Alanganin itong sagot. Iba ang in love sa natutuwa sa isang kaaway. Ngayon na lang ulit sumaya ang araw ko ng ganito. Sino po ba ang dahilan? Siguro sir, may dinidate kang model ngayon. Wala akong dinidate sa ngayon. May babae ako nakakausap at nakakaasaran. Siya po ba yung babaeng pumunta dito? How did you know? Gulat na gulat si Draco. Napaisip tuloy siya kung sobrang obvious ba na masaya siya dahil kay Marem. Sir, siya lang naman po yung naglakas loob na sumugod dito. Nakakatuwa po kayong mag-asaran. Bagay nga po kayo eh. Napataas ang kilay ni Draco. What do you mean na bagay kami? Kasi po may chemistry kayo. Parang sa mga k-drama po. Sorry pero hindi ako nanonood ng mga series. Kaya po pala ang lungkot ng buhay nyo. Naiiling na sabi pa nito. Tips lang po sir, watch ka ng k-drama, makakakuha ka ng style doon kung paano mo mapapakilig yung babaeng pinagkakainteresan mo. Napaisip si Draco, wala namang masama kung susubukan niyang manood. Agad siyang tumingin sa Netflix na maaari niyang mapanood. Oras ng trabaho, ngunit iyon ang ginagawa niya. Nakita ni Draco kung paano matumba ang babae at kung paano ito sagipin ng lalaking bida. Napangiwi siya sa slow motion para magmukhang sweet. Marami pa siyang napanood at sa tingin ni Draco, kaya naman niyang gawin yun. Kyle, ano itong nabalitaan ko na nireject ka ni Marem? Don't worry dad, makukuha ko din ang babaeng yun. Masyado lang pakipot pero makukuha ko din ang loob niya. Mapapasa atin din ang negosyo niya at ng pamilya niya. Dapat lang, dahil nag-iisang anak lang siya. Dapat nga ikaw ang sperm donor. Anong nangyarit na iba? Umiksena yung bilyonaryong si Draco. Namali daw ng room dahil sa kalasingan. Habang ang tangang Marem na yun, nakipagsiping na nang hindi man lang ito kinikilala. May pagkatanga nga talaga. Make us proud son. Asahan kong makukuha mo ang loob niya. Kailangan mo lang ipakitang mabait ka sa paningin niya. Pero minsan, hindi ko maiwasan dahil sa inis ko. Huwag mo kong ipahiya Kyle. Huwag mong gamitin ang pagiging bayolente mo. Napairap na lamang si Kyle. Bumalik siya sa kanyang diwa nang makita si Marem na palabas na sa flower shop. Naaalala lang niya ang conversation nila ng kanyang ama bago siya pumunta kay Marem upang magkunwaring humihingi ng sorry tungkol sa naging asal niya kagabi. Marem, tawag ni Kyle bago kinawayan ng dalaga. Anong kailangan mo? Pagtataray nito. Hey, pwede bang magpaliwanag? Sorry talaga. Gamit ang maamong muka at ngiti ni Kyle ay naitatago niya ang kanyang tunay na pagkatao, ang totoong pakay nilang mag-ama. Nandito na naman ang lalaking to? Naiinis na tanong ni Marem sa kanyang isipan. Ano bang ipapaliwanag mo? Malino naman na galit sa akin ng magulang mo at ang magulang ko. No, maniwala ka sa hindi, wala akong ibang intensyon. Pinaliwanag ko sa magulang ko na misunderstanding lang ang lahat at wala tayong problema. Ako yung nagkamali. Hindi ko dapat hinusgahan si Draco. Pasensya na. Kinausap ko na ang magulang ko para ipaliwanag. Pasensya na talaga. Napatango si Marem. Akala ko nagrant ka sa magulang ko eh. Hayaan mo na. Lahat naman tayo nakakapagsalita ng masama. Sana wag na lang maulit. Kahit paano kasi, kilala ko si Draco. Hindi siya marunong manghuthot sa pera ng iba. Oo nga, pasensya na. Sana makausap ko din siya para makapag-sorry man lang. Pwede ko naman siyang sabihan. Hayaan mo, ipaparating ko sa kanya kapag nakita ko siya. Okay na ba tayo? Friends pa rin ba? Natatawang tanong ni Kyle. Oo naman, hindi naman makitid ang utak ko no. Salamat Marem, kaya sa'yo ko eh. Nakangiting sabi pa ni Kyle. Pwede pa rin naman tayong lumabas di ba? Pag hindi na ako busy, sa ngayon kasi marami ako inaasikaso. Oo naman, no problem. May party kasi ang kaibigan ko.
Gusto sana kitang isama. Kailan ba? Hindi ko maipapangako pero sige, susubukan ko na lang. This Saturday sana. Sige, i-check ko ang schedule ko, Kyle. Umiti si Kyle sa kanya bago nagpaalam na ito. Ma'am, ang pogi niya. Kinikilig ang manager ni Marem. Hindi naman dahil pogi ibibigay ka na. Mas maganda pa rin na kinikilala, okay? Ikaw nga'y umayos ka, kikilalanin mo muna. Oo naman ma'am, noted. Kaya lang, mas bet ko yung isang pumupunta dito. Si Draco? Upo, mas pogi, mas magandang lahit, mas bibo. Papansin at epal ka mo. Anong sabi mo? Napasulyap siya kay Draco na malagkit ang tingin sa kanya. Napapakagat din ito sa labi at para bang may ginagayang karakter. Napapano ka ba? Para kang abno sa kinikilos mo. Hinawi pa nito ang buhok nito bago madahang umiti. Mukha na ba kung ano sa paningin mo? OMG, para kang opa. Sigaw ng manager ni Marem ngunit hindi siya. Mukha kang abnoy. Naiiling na wika ni Marem bago bumalik sa pag-aayos ng mga bulaklak. Napasimangot si Draco sa sinabi ni Marem. Ma'am, nag-e-effort na nga yung tao. Tama na yung kilig mo, back to work na. Saway niya sa manager. Ano bang ginagawa mo? Nakataas ang kilay ni Marem sa binata. Baliw ka na naman. Ano to? Bagong pang-asar? Hindi mo na ba ako titigilan? Wala namang namamagitan sa atin, Draco. Madiing wika ni Marem. Sure ka? Natatawa si Draco nang titigan nito ang katawan niya. Kasi sa pagkakaalam ko, mabilis na itinigil ni Marem ang kanyang ginagawa bago tinapakan ng paa ni Draco. At tupagin mo ang business mo kaysa ang pangasar sa akin. Kapag bored ako, natutuwa akong asarin ka. At saka tapos na ako sa trabaho. Dinner tayo. Libre ko. Pambawi na rin sa ginawa ko nung nakaraang gabi kaya kayo nag-away ni Kyle. Naalala ni Marem ang sinabi ni Kyle. Oo nga pala, dumaan siya dito. Talaga? Kala ko give up na siya eh. Hindi, magkaibigan pa rin kami. Lahat naman nagkakamali. Sabi niya, pasensya na sa inasal niya. May something fishy talaga sa kaibigan mo na yun. Ingat ka. Maraming masasamang tao na umaligid. Ikaw nga, hindi ko pinupuna eh. Masamang damo ka pala. Natawa si Marem. So, payag ka nang makipag-dinner? Dinner lang. Walang ganang sagot ni Marem na ikinakindat ni Draco. Matapos lang ang closing nila sa flower shop, nagpaalam na si Marem sa kanyang tauhan. Umuwi na rin naman ito. Iniwan na lamang ni Marem ang kotse niya dahil sa pamimilit ni Draco na sa kanya na sumakay. Masarap daw ang pagkain dito. Lahat naman ng pagkain kinakain ko. Sagot niya bago naghanap na sa menu ng maaari niyang orderin. Kamusta pala kayo ni Kyle? We're good. Ang magulang mo, kamusta? Nagtatanong ba about sa sperm donor mo? At saka buti hindi madaldal si Kyle, no? Ikaw, chismoso ka. Curious lang, since connected naman tayo dahil sa expensive ang sperm ko. Hindi nakatapos si Draco dahil pinanlakihan niya ito ng mga mata. Pero seriously, wala naman akong planong guluhin ang magiging anak natin. Masaya na ako malaman na kaya mo siyang alagaan at mabibigay mo ang mga gusto niya. Sumeryoso si Draco. Pero kapag nakapag-isip ka na gusto mong magkaasawa at magkatatay ang bata, just let me know. Tumaas ang kilay ni Marem. Joke ba yan? No, I'm dead serious. Gusto kong ako pa rin ang ama ng magiging anak natin. Kahit pa hindi kita mahal, may paninindigan ako. Ayaw ko masabihan akong walang kwentang ama. Choice ko naman to, don't worry. Hindi madadawit ang name mo. Hindi ka magiging masama sa paningin ng magulang ko at ng magiging baby. Bakit ba kasi ayaw mo mag-try? Kulit? Sabi ko na nga walang forever. Masasaktan lang ako, no? Normal lang naman ang masaktan. Basta wala pa sa isip ko ang mga bagay na yan. Hindi ka pa kasi na-in love. Ibinalik ni Marem ang tanong. Ikaw ba na-in love ka na? Well, hindi pa rin. Pero ayokong magaya sa'yo. Gusto ko magkapamilya sa babaeng mahal ko. Babaero ka kaya hindi ako naniniwala. Alam mo, pag tumigil ka sa pagiging babaero mo, baka maniwala pa ako sa love. Sabi mo yan ah. Sige, ipapakita kong hindi na ako ng bababae. Hamon ni Draco.
Ewan ko sa'yo. Wait lang ah. Tumayo si Marem. Where are you going? Sa banyo. Sama ka? Napairap si Marem. Lumakad na siya ngunit hindi niya napansin na basa ang kanyang natapakan. Kaya naman nang madudulas na sana siya, tila ba the flash si Draco na sinalo siya. Lumakas ang tibok ng puso ni Marem habang nakatitig sa gwapong mukha ni Draco. Ngunit naputol iyon nang bitiwan siya nito kaya napaupo siya. Nasaan bang manager? Basa dito oh. Kamuntik nang madulas itong bruha kong friend. Buisit ka talagang lalaki ka. Bulong ni Marem habang pinagpapagpaga ng puwet niya. Miss Manager, basa itong... Natigilan si Draco. Nakita ni Marem kung paanong natigilan si Draco. Nagtaka nga siya kaya lumapit na siya sa kinakausap nitong babae. What happened? Tanong pa niya bago tumingin sa babae. Sorry, ako ang may-ari ng restaurant at humihingi ako ng paumanhin sa nangyari. Free na ang meal niyo upang makabawi kami. Bumaling ito kay Draco. Nice to meet you, Draco. 4 years nang nakaraan. Wika pa nito. Napakunot naman ang noo ni Marem sa dalawa. Anong issue ang meron sila na hindi alam ni Marem? Na-curious tuloy siya. Oo nga pala, 4 years na. Ito nga pala si Marem, my fiancé. Pakilala ni Draco sa kanya na ikinagulat talaga ni Marem. Aangal pa sana siya. Ngunit kita niya ang lungkot sa mata ni Draco at pakiusap. Nice to meet you. And your name is? Tanong ni Marem na sinakyan na lamang ang gusto ni Draco. Winnie. Nice to meet you. Hindi ko inaasahang may fiancé na pala si Draco. Oo, bago lang kami pero maayos naman. Ano ka nga ulit niya? Ano nga ba ako ni Draco? Tila ba hinahamon ni Winnie si Draco? She's my ex-fiancé. Tipid na sagot ni Draco bago hinawakan ng kamay ni Marem. Sa iba na lang tayo, babe. Hindi na siya tumutol pa dahil ramdam niyang naiilang si Draco. Tumango na lamang siya bagong umiti. Paglabas nila ay agad nang pumasok sa kotse si Draco. Hindi ito nagsasalita kaya naman ayaw niyang magsalita nang ikaka-offend nito. Gusto mo bang sa iba na lang tayo? Hindi na. Ihahatid na kita, pagod na rin ako. Pasensya na Marem, nadamay ka pa sa kasinungalingan ko. Wala naman sa akin yun. Halata naman na gusto mong ipakita sa babaeng yun na okay ka na. Okay na ako. Sa tuwing nakikita ko siya, nilalamon lang ako ng galit. Mukha naman siyang maayos. Curious tuloy ako kung anong dahilan nyo. She cheated on me. Kaya naman pala, may kakapalan din pala ang mukha no? Nagawa pang umiti. Inihatid na siya ni Draco sa kanyang kondo. Inalok nga niya itong matulog sa kondo niya dahil gabi na. Pero tumanggi ito. Nawala ang pagiging loko-loko. Umuwi si Draco. Lutang ang isip niya dahil sa pagkikita muli nila ni Winnie. Kapal talaga ng mukha nitong ngitian siya matapos ang lahat. Hindi lang naman ang pagiging cheater nito ang issue niya. Kung bakit ba malaki ang galit niya kay Winnie. Inilaglag nito ang anak sana nila upang sumama ito sa lalaking kinalantari nito. Lalaking makakatulong sa pagiging model nito sa ibang bansa. Ito rin ang naging dahilan kung bakit ayaw niya na sa commitment. Ang masaya na lang siya sa kung sino-sinong babae. Hanggang sa nakilala niya si Marem na halos kaparehas niya ng mindset. Ngunit hindi naman siya tulad nito na ayaw talagang magpamilya. Kaya nga masaya si Draco dahil alam niyang magiging safe ang anak niya kay Marem kung mabubuntis man ito. Hindi tulad ni Winnie na pinili ang career kaysa ang makasama siya at buhayin ang anak nila. Papikit na sana si Draco nang magring ang kanyang cellphone. Pre, alam mo na ba na bumalik na si Winnie? Si Jake ang tumawag. I saw her. Siya pala ang may-ari ng restaurant na kakainan sana namin ni Marem. Marem? Nililigawan mo ba si Marem? Hindi. Bumawi lang ako dahil sa nangyari last night. Kaya lang, nasira pa rin dahil kay Winnie. Mahirap sitwasyon mo pre. Bumitaw ka na bago ka pa maipit. Feeling ko, balak makipagbalikan ni Winnie sa'yo. Humihingi ng tulong sa akin. Sinabi kong fiancé ko si Marem. Wala siyang mapapala sa akin. Ibinabana ni Draco ang tawag. Saturday. Sarado ang flower shop at ang tanging nais lang ni Marem gawin, bisitahin ang kanyang magulang upang makabanding niya ito.
Ngunit naalala nga pala niya na sinabi niya kay Kyle na susubukan niyang sumama sa party ng friend nito kapag may time siya. Napabuntong hininga tuloy siya bago napakamot sa ulo. Well, pwede naman niyang gawing dahilan ng magulang niya, kaya iwinaksi niya na ito sa kanyang isipan. Mami! Niyakap ni Marem ang kanyang ina. Oh, ang aga mo. Sa pagkakaalam ko anak, may lakad kayo ni Kyle. Po? Nagtataka si Marem dahil alam ng ina niya ang tungkol sa party. Narinig ko lang si daddy mo. Sabi kasi ng dad ni Kyle, inaya ka niya sa party ng friend niya. Mami, mas gusto ko pong makabanding kayo. Ayos lang naman kami anak, sige na, si Kyle na muna ang samahan mo. Ma'am, please anak, mabait naman si Kyle, may tiwala kami sa kanya. Ano pa nga bang magagawa ko? Inis na tanong ni Marem sa kanyang isipan bago tumango. May damit pa naman po ako dito, kaya hindi na ako babalik sa kondo. Oo naman anak, marami kang naiwan na dress dito. Mamili ka na para sa gagamitin mo mamaya. Tapos baba ka na dito para makapag-banding pa tayo kahit ilang oras lang. Bili ng kanyang ina. Inirapan lamang niya ng palihim ito dahil sa sobrang inis. Gusto niyang mag-rant kay Maya. Ngunit alam ni Marem na busy si Maya noong mga nakaraan pa. Nasa ibang bansa ito't nagre-relax, kaya naman wala siyang ibang masabihan. Naisip niyang tawagan si Draco. Total good listener naman ito at wala naman itong pakailam sa kanya. Kaya kay Draco na lang siya magrarant at upang makamusta na rin ito. Napatawag ka bruha. Bungad nito. Magrarant ako, ihanda mo ang tenga mo. Sige na, magsalita ka lang. Nasa work ako. Pero sige, papatulan ko ang kabaliwan mo. Naiinis kasi ako sa mami. Gusto ko silang makabanding, pero pinupush ako kay Kyle. Sabi ko, imbis na pumunta sa party kasama si Kyle, sila ma'am na lang ang atupagin ko. Sinasama ka sa party? Oo, party daw ng kaibigan. Huwag kang iinom. Baka malasing ka kung mapano ka pa. Nga pala yung about kay Winnie. Sakyan mo na lang pwede. Baka kasi mangulit pa ayoko na nga. Oo na, gets ko yun. Kapag ginulo ka, sabihin mo sa akin. At kapag ginulo ka sa party o alam mong nahihilo ka na, mag-text o tumawag ka't pupuntahan kita. Natigilan sandali si Marem. Superhero yan? Pambawi lang kasi ginamit kitang magpanggap at saka babae ka at ako ang enemy mong favorite mo. Sige na, tumawag ka na lang mamaya. Lagi lang open ang phone ko. Pakitext din sa akin ang location. Para kang boyfriend ko kung umastay ah. Ako ang magiging tatay ng baby mo, baliw. Ay, career yan? Pagbibiro pa ni Marem. Sige na nga, salamat. Binaba ni Marem ang tawag. Natawa siya kasi para bang may understanding sila ni Draco na hindi nila masabi kung bakit at kung ano iyon. You look great, gorgeous. And I can't explain this feeling. I mean, sino bang lalaking hindi mauhumaling sa ganda mo, Marem? Puri ni Kyle nang makita siya nito. Sweet naman ni Kyle. Kinikilig ang kanyang ina. Ngunit hindi si Marem. Para bang hindi siya apektado sa sinabi ni Kyle, kaya peking ngiti lamang ang ibinigay niya. Kyle, ipinauubaya ko sa iyong anak ko. Ang ama niya ang nagsalita. Pakiingatan si Marem. Ayoko may mangyayaring masama sa kanya. At ayoko mababastos ang anak ko. Kahit kumpare ko ang daddy mo, hindi ako makakapayag. Bilin ng ama ni Marem na ikinangiti niya. Yes, iho. Nag-iisa lang ang prinsesa namin. Kapag may emergency, tumawag kayo agad sa amin, okay? Bilin naman ang ina ni Marem. Para naman akong teenager sa mahigpit niyong bilin. Salamat po pero kaya ko naman po ang sarili ko. Uuwi po ako sa tamang oras at wala pong mangyayari. May tiwala rin naman po ako kay Kyle. Wika ni Marem bago lumabas na. Inalalayan siya ni Kyle papasok sa kotse. Pumasok na rin ito at bumuntong hininga muna bago nagsalita. Don't worry, iingatan kita kahit pa nga ayaw mo sa akin. Biro pa ni Kyle na ikinatawa na lang niya. Hindi naman sa ayaw, hindi ko lang nakikita yung sarili ko na magiging nobyo ka. Magkaibigan lang tayo. Si Draco, sa nakikita ko close na kayo. Sa palagay ko din, he's a nice guy naman kahit pasaway.
Pareho ko kayong kaibigan sa ngayon, pero half enemy ko si Draco, so favorite pa rin kita. Sabi na lamang niya upang matigil na ang topic nila tungkol kay Draco. Hindi na lamang nagtanong si Kyle, para bang inis ang ekspresyon nito, ngunit hindi na lamang niya pinansin. Nakarating sila sa party na tinutukoy nito. Maraming tao at puro alak. Maihahalin tulad sa nightclub ang sitwasyon sa party. Well, kaya nga party, pero inaasahan kasi ni Marem ay hindi sobrang wild na party. Kyle, dito na lang muna ako. No, sumama ka sa akin. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Tumango na lamang si Marem. Hahawakan pa nga sana ni Kyle ang kamay niya, ngunit hindi siya pumayag. Bro, this is Marem, my girlfriend. Napataas ang kilay ni Marem, ngunit ayaw naman niyang mapahiya si Kyle. Shot ka muna Marem, bawal tanggi dito. Sorry, pero wala ako sa kondisyon uminom ngayon. Marem, wag mo naman akong ipahiya. Hindi naman kita ipinapahiya, kasi kung ipapahiya kita kanina pa sana, sa pagpapakilala mo pa lang sa akin na GF mo ko. Bulong ni Marem. Bilang pakikisama, sige, shot ko na yung isa. Inagaw niya ito sa kaibigan ni Kyle. Last na to, juice na lang ako. Oo naman, sagot ni Kyle na halatang nagtitimpi. Huwag ka masyadong mag-inom kasi magdadrive ka pa. Biling niya, ngunit nginitian lamang siya ni Kyle. Kung alam lang ni Marem na magiging boring lang ang sitwasyon niya, hindi na sana siya sumama. Sabi na tama talagang desisyon niya na manatili sa bahay ng magulang niya. Ilang oras pa siyang nakaupo at juice lang ang iniinom nang makita niya si Kyle na pagewang-gewang. Bakas ang kalasingan sa kilos nito. Sabi ko, huwag kang maglasing. Ayos ka lang ba? Maupo ka muna. Sama ka sa akin. May sasabihin ako. Hinila siya ni Kyle sa madilim na parte. Kyle, bakit ba? Marem, I like you. Akmangahalikan siya ni Kyle nang itulak niya ito. Kyle, lasing ka na. Bakit pag sa akin ang arte mo? Pag kay Draco, kung makabuka ka, kakala mo talaga. Natigilan si Kyle nang sampalin niya ito. Iba ka at iba si Draco. Sa itsura mong yan magugustuhan kita. Parehas lang naman kaming kaya kang buntisin ah. Nakaka-disappoint ka. Naiiyak na sambit ni Marem. Marem, let me go! Napahagulgol si Marem nang hawakan siya sa braso ni Kyle. Agad siyang lumayo at tinawagan si Draco habang takot na takot. Nasa bahay lang si Draco at kanina pa hindi mapakali. Hinihintay niya si Marem kung tatawag ba ito. Natigilan lang naman si Draco sa malalim na pag-iisip nang biglang may mag-doorbell kaya agad niya itong tinignan. Wala siyang inaasahang bisita. Maging si Jake, alam niyang hindi ugaling mang-istorbo ng ganitong oras. Draco, si Winnie ang bumungad sa kanya. What are you doing here, Winnie? Draco, gusto kitang makausap. Hindi ko na kayang pigilan ng selos ko sa fiancé mo. Draco, ako na lang ulit, pakiusap. Hinding-hindi na ako magiging makasarili. Pwede pa rin naman tayo magka-baby eh. Winnie, tigilan mo na ako. Wala ka nang mapapala sa akin. Tapos na tayo, matagal na. Wala na akong gusto sa'yo at nalimutan na kita. Napaluhod si Winnie habang lumuluha. Please, forgive me. Lahat gagawin ko, mapatawad mo lang ako. Tumayo ka dyan at wala kang kailangang gawin. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik yung dating tayo. I'm over you. May iba na akong gusto. Si Marem? Para namang hindi kayo mag-fiancé. Ginagawa mo lang ba lahat ng ito kasi gusto mo kong saktan? Draco, you don't have to. Nandito ko naghahabol sa'yo. Hindi mo kailangan magsinungaling. At paano mo nasabing nagsisinungaling ako? Jake told me everything about her. Sperm donor ka ni Marem accidentally. Napahilot sa sentido si Draco. Wala ka nang pakailam sa ginagawa ko. At wala kang alam, Winnie. Gusto mo bang ipaalam ko ito sa magulang mo? For what? Pagak na tumawa si Draco. I'm on my own now. Wala nang magagawa ang magulang ko sa mga desisyon ko sa buhay ko. Mananatili ako kay Marem kaysa makipagbalikan sa gaya mo. Pinatay mo ang anak ko nang walang kalabang-labang walang yaka. Timping-timpi si Draco na masaktan si Winnie. Pinagsisisihan mo lahat?
Pwes, ipakulong mo ang sarili mo. Sige, sabihin mo sa magulang ko lahat tapos sabihin na rin natin na pinatay mo ang dapat na magiging anak ko, Winnie. Ngayon kung wala kang balak, lumayas ka sa pamamahay ko at huwag ka na magpapakita sa akin. Hindi na ikaw ang Dracong nakilala ko. Hindi na kasi ako tanga, Winnie. Hindi mo na ako mapapaikot tulad nun. Kitang-kita naman sa inyong dalawa. Ikaw lang ang interesado sa kanya. Wala siyang gusto sa'yo, Draco. Wala kang pakialam. Madiing sagot ni Draco. Magsasalita pa sana si Winnie, ngunit nagring na ang kanyang cellphone. Agad niya itong sinagot nang makita niyang si Marem ang tumatawag. Hello? What happened? Rinig ni Draco na umiiyak si Marem. Anong ginawa ng hayop na Kyle na yan? Hindi na hinintay ni Draco na makasagot si Marem. Alam niya ang location nito dahil bago pa pumunta si Marem sa party na i-text na ito sa kanya. Iniwan ni Draco si Winnie kahit pa umiiyak ito. Si Marem ang inaalala niya at wala ng iba pa. Pagdating niya sa venue, napansin agad niyang umiiyak na si Marem habang yakap ang sarili. Hey! Agad siya nitong niyakap nang makita siya ni Marem. Alisin mo na ako dito, please. Nasaan ang hayop na yon? Nagdilim ang paningin ni Draco. Dumiretso siya sa loob kung saan nakita niya si Kyle na parang wala lang ginawa. Hayop ka? Isang malakas na suntok ang iginawad niya dito. Babae pinapatulan mo. Binabastos mo samantalang malaki tiwala niya sa'yo. Kaya siya nahihirapang magtiwala sa lalaki dahil sa mga kagaya mong ungas. Pinagtatatadyakan nito ni Draco. Draco, tama na. Awat ni Marem. Tumigil si Draco dahil sa pag-awat ni Marem. Tumawag ka ng abogado mong hayop ka. Dahil kahit sa ang korte pa tayo umabot, hindi ako magsisisi na binugbog kitang ungas ka. Hinawakan ni Draco ang kamay ni Marem bago ito inilabas. Gusto ko na lang umuwi. Sa magulang ko sana, Draco. Lumuluha pa rin si Marem. Hindi niya mapigilan ang sarili niya. Matapos niyang magtiwala kay Kyle dahil akala niya maayos itong kaibigan, mas napatunayan lang niya ngayon na kung sino pa yung ayaw na ayaw niya, ay ito pa ang nasa tabi niya ngayon. Bababa na naman ang tingin mo sa amin. Napabuntong hininga si Draco. Draco, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Mabuti kang tao. Maraming salamat kasi pumunta ka agad para sunduin ako. Hindi ako makakatanggi sa'yo. Sobrang lakas mo yata sa akin. Ngumiti na lamang si Marem bago ipinikit ang kanyang mga mata. Marem, hindi ka niya masasaktan. At sana sabihin mo to sa magulang mo. Mas mabuting aminin mo na lahat kaysa maunahan ka pa ni Kyle. Baka magsinungaling pa yun. Draco, wag na ako ang alalahanin mo. Sarili mo ang unahin mo. At kung ginugulo ka ni Winnie, pwede mo rin akong tawagan. Hindi niya ako guguluhin, Marem. Nakausap ko na siya. Tumango na lamang si Marem. Pagdating sa bahay ng magulang niya, ay nagpaalam na si Draco. Ang mahalaga naman daw ay naihatid na siya nito. What happened, Iha? Hindi maitago ni Marem ang luha niya nang salubungin siya ng kanyang ina. Si Kyle kasi kamuntik niya na akong pagsamantalahan. May pasa ka. May pasa ang braso mo. Halos maluha na rin ang kanyang mami. Who did this to you? Ang ama niya ay kalalabas lamang galing sa dining area. Bakit ka umiiyak? Si Kyle daw ang may gawa. Hindi ako makakapayag na ginanito niya ang anak natin. Galit na galit ang ina ni Marem. Sinong naghatid sa'yo, anak? Paano ka nakauwi? Wala ka namang dalang sasakyan. Si Draco po ang naghatid sa akin. Tinawagan ko siya para sunduin ako. Dad, binugbog niya si Kyle. Dapat lang. Kulang pa iyon sa ginawa niyang pangbabastos. Nagtiwala kami sa kanya na hindi kanya hayaang masaktan. Habang galit na nagsasalita ang ama niya, may tinatawagan ito. Dad, sandali lang po. Ayoko ng iskandalo. Sapat na sa akin na malamang hindi pala siya mapagkakatiwalaan. May sasabihin din po ako sa inyo. Maupo ka nga muna. Lumuluha ang kanyang ina. Ma'am, Dad. Ngumiti siya sa kanyang magulang. Si Kyle dapat ang sperm donor ko. At siguro nga, kaya siya galit na galit
dahil hindi po siya ang naging sperm donor ko. Aksidente po kasing si Draco ang napunta sa room ko. Huli na nang malaman kong hindi pala si Kyle yun. Hindi ko pinasabi sa inyo na si Kyle dahil alam kong magiging issue pa ito. Kinausap ko siya na ilihim at pumayag naman siya. Kasi akala ko totoong ayos lang sa kanya. Pero nalaman kong galit talaga siya lalo na kay Draco. Sinasabi ko na nga ba't hindi maganda ang dulot ng ginawa mo? Dad, I'm sorry. Pero wala akong pinagsisisihan. Mas masaya kung hindi siya ang naging sperm donor ko dahil iba pala ang ugali niya. Hindi ko palalampasin ang ginawa ni Kyle. At hindi ka na rin makikipagkita sa Draco na yun. Pareho silang mawawala sa buhay mo. Ayoko na sasaktan ka. Madiing wika ng kanyang ama. Pero si Draco, mabait siya. Depensa ni Marem. Bakit nagdadalawang isip ka na yata? Kala ko ba? Wala kang balak na pumasok sa pag-ibig. Sakit lang ang dulot nito. Pero kasi, lagi siyang nasa tabi ko, Dad. Si Draco iba siya. May paninindigan at napapasaya niya ako. Hindi mo pwedeng magustuhan ng lalaking aksidente mo lang namang nakasiping. Hindi ba pwede? Mapait nang umiti si Marem. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa isang lalaki. At si Draco ang taong yun. Si Kyle muna nga asikasuhin natin, anak. Ipahinga mo na muna ang sarili mo. Baka nabibigla ka lang. Hindi naman porket iniligtas ka niya. Masasabi mong mahal mo na siya. Magmuni-muni ka. Inalalaya na siya ng kanyang ina papunta sa kanyang silid. Dahil sa pagod, nakatulog si Marem. Kinabukasan tanghali na siyang nagising. Nagising nga siya dahil sa malakas na boses ng kanyang ama. Narinig niya na parang may kasagutan ito. Kaya naman bumangon siya sa kama at sinubukang alamin kung sino yun. Nakita niya ang ama ni Kyle. Hindi ko mapapayagan ang ginawa ng anak mo sa anak kong si Marem. Binilin ko sa kanyang anak ko, kumpare. Oo, naiintindihan ko ang galit ninyong mag-asawa. Pero paano naman ang ginawa ng lalaki ni Marem sa anak ko? Lalaki ni Marem? Natawa si Marem sa narinig niya. Agad siyang bumaba upang harapin ang ama ni Kyle. Kaya naman ho pala ganun ang ugali ni Kyle kasi may pinagmanahan. At hindi ko ho lalaki si Draco. Pakitanim sa kukote ng manyak mong anak na hinding-hindi ko siya papatulan. Oo, aminado ko. Si Draco ang gusto ko. Kaya nga ayaw ko sa anak mong hindi marunong humingi ng tawad. Narinig mo naman siguro ang anak ko. Hindi niya gusto ang anak mo at hindi namin palalampasin ang ginawa niya. Magsasampa kami ng kaso. Hindi na ba natin ito madadaan sa maayos na usapan? Willing akong papuntahin ang anak ko dito upang humingi ng tawad. Dala ng kalasingan kaya niya nagawa yun sa'yo. Kahit pa may epekto siya ng alak, kung may respeto siya sa babae, hindi niya gagawin yun. Iha, masyado matalas ang dila mo. Hindi kami natatakot sa ipinagmamalaki mong lalaki. See? Sobrang pride nyo. Nakakatawang isipin na kung sino pa yung malapit sa amin ay sila pa yung abusado. Akala mo ba, makukuha mo sa sorry ang lahat dahil lang sa kumpare mo si Daddy? Pinagkatiwalaan ko ang anak mo. Ama ni Marem ang sumabat. Dad, sa tingin ko ayos na to. Ayoko na lang na makikita pa yung mukha ng anak nila. At salamat na lang dahil hindi siya ang naging sperm donor ko. Dahil hindi ko masisikmura kung siya ang magiging ama ng anak ko. Umalis na ang kumpare ng kanyang ama. Umagang-umaga sira ang araw nila dahil sa mga walang kwentang taong yun. Hahayaan mo na lang ba? Dad, tinabihan ni Mare ang ama niya. Ayoko na pong lumala pa. Ang sa akin na lang po, wag ko nang makikita si Kyle. Gusto ko na lang pong ayusin ngayon kung paano ba magiging sitwasyon namin ni Draco. Gusto mo ba talaga siya? Sa tingin ko, gusto ko na siya, Dad. Alam mo yung feeling na in love? Masaya ka, iniisip mo siya. Gusto mo siya laging makita at kampante ka sa kanya. In love nga ang anak mo. Naiiling na sabi ng kanyang ina. Sabi ko sa'yo't mai-inlove din siya eh. Pero gusto kong kilatisin muna siya kung parehas ba kayo ng nararamdaman. Mamaya, gaya rin ni Kyle ang isang yun. Wala akong pakailam kung businessman siya. Hindi yun ang mahalaga sa akin. Mahalaga sa akin ay ang tapat at may paninindigan. Bilin ng kanyang ama. Sige na, tama na, magalmusal na muna tayo.
ang ina niya kaya sabay-sabay silang nagpunta sa dining area kung saan nakahanda na ang mga pagkain. Pag-upo ni Marem ay agad na bumaliktad ang sikmura niya nang maamoy niya ang bawang. Ayaw niya sa amoy nito sa hindi niya malamang dahilan. Buntis ka na ba? Nanlaki ang mata ni Marem. Buntis na ako? Ngayon magdesisyon ka, Marem. Bubuhayin mo pa rin bang mag-isang anak mo o kasama mo na si Draco? Seryosong tanong ng kanyang ama. Ipinatawag ng magulang ni Marem si Draco, maging ang magulang ng binatay pinatawag. Ayon sa ama ni Marem, hindi niya mapapalampas pa ang bagay na ito. Gayong may pagtitinginan naman daw sa isa't isa ang dalawa. Sang-ayon si Marem, sa puso niya, alam niyang maaari na siyang magtiwala kay Draco dahil sa mga ipinakita nito. Hindi man sila naging maayos sa umpisa, magkasundo naman sila ngayon. Sino nga bang mag-aakala na ang magkaaway nung una, nag-iibigan na ngayon? Love is really powerful. Kahit gaano ka patigas, lalambot ka pa rin kapag tinamaan ka na. Nandiyan na sila. Natigilan si Marem sa malalim na pag-iisip nang masilayan si Draco. Ngumiti siya at ngumiti rin ito pabalik. Lumapit sa kanya si Draco at kinamusta siya. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Hindi ako nakatulog kagabi, kakaisip kung umiiyak ka pa ba. Ayos na ako, Draco. Salamat sa pag-aalala mo. Tama na yan. Mamaya na ang kamustahan at may mahalaga pang dapat na pag-usapan. Ang istriktong ama ni Marem ang pumutol sa kanilang usapan. Naupo si Marem tabi ng kanyang magulang. Parehas silang tahimik ni Draco at hinahayaang mag-usap ang kanilang mga magulang. At first, nagulat talaga kami. We didn't expect na magagawa ni Draco na maging sperm donor. Ang ina ni Draco ang nagsalita. Kami ay alam naming nais ni Marem ay sperm donor lang. Malaki kasi ang trust issue ng anak ko pagdating sa mga lalaki. Palagi niyang pinapangunahan ang magiging kahihinatnan kahit pa hindi pa naman niya nasusubukan. Sinuportahan namin siya sa gusto niya kaysa pigilan. Baka kasi magrebelde lang. Kaya naman ang buhay ni Marem ang magiging anak niya dahil may sariling buhay ng anak ko. Paliwanag ng ama ni Marem. Pero dahil nga sa palagi niyang nakakasama si Draco, napalapit ang anak ko. Mabuting bata ang anak niyo. Wala naman ako masasabi sa kanya. Laking pasalamat ko din dahil iniligtas niya ang anak ko mula kay Kyle. Ang sa amin lang kaya kami nagpatawag, para malaman ninyo na buntis na ang anak ko kay Draco. Gusto kong malaman ninyo ang isasagot ni Marem at sana irespeto natin. Buntis ka? Hindi makapaniwala si Draco. Magiging ama na ako? Bumaling ito sa kanyang magulang. Pero iho, depende yan sa isasagot ng anak namin. Lumungkot ang ekspresyon ni Draco. Natatakot itong tumitig sa kanya na may pakikiusap. Bumuntong hininga muna si Marem bago nag-umpisang magsalita. Ayoko talaga na mag-asawa o magnobyo nung una. Wala akong balak na ipaako ang magiging anak ko dahil sa tingin ko sakit lang ng ulo ang mga lalaki. Aksidente ang lahat sa amin ni Draco. But the moment na kinukulit niya na ako at inaasar, para bang may kung anong kumawala sa akin, hinayaan ko yung sarili kong magtiwala sa kanya. Natatakot din ako umamin agad dahil nga sa bumalik si Winnie. Walang right timing para sa kakaibang nararamdaman ko. Tama si Dad na magmuni-muni muna ako kasi baka nga nabigla lang ako. Pero ngayon, sigurado na ako. Gusto ko makasama si Draco, ang maging ama sa anak namin. Umaliwalas ang mukha ni Draco dahil sa kanyang sinabi. Takot na takot si Draco habang hinihintay ang sagot ni Marem. Ngayon lang siya natakot sa buong buhay niya. Ngunit nang sabihin ni Marem na gusto siya nitong maging ama ng anak nila, nawala lahat ng kanyang pangamba. Inirerespeto namin ang desisyon niya. Paano ba ito? Tayo nang mag-ayos sa kasal nila. Tanong pa ng ama ni Marem sa kanyang magulang na masaya rin naman para sa kanya. Wala na silang pagtutol dahil pareho naman silang nasa tamang edad na ni Marem. Kaya na rin naman nilang pumasok sa pagpapamilya dahil may sarili na silang negosyo. Oo naman, kasalan na wala nang kailangan pang patagalin. Sang-ayon naman ng ama ni Draco. Nagkangitian sila ni Marem. Habang nag-uusap ang mga magulang nila, inaya niya si Marem na lumabas muna upang makapag-usap naman sila. Akala ko,
Hindi mo ko isasama sa mga plano mo. Basag ni Draco sa katahimikan. Pwede bang hindi? Draco, wag mo sanang sisirain ang tiwala ko ah. Mahal kita at sobrang masasaktan ako kapag yung taong natutuhan kong mahalin, paasahin at sasaktan lang ako. Shh! Hindi ko gagawin ang bagay na iniisip mo. Niyakap niya si Mari mula sa likod. Hinimas rin niya ang tiyan nito. Magkakababy na tayo. Si Winnie pala. Sabi ko naman sa'yo, nakausap ko na siya. May mga bagay na hindi na pwedeng ipilit na balikan. Gusto mo bang malaman kung bakit sobrang namumuhi ako sa kanya? Tumango si Marem. Pinalaglag niya ang dapat sana na magiging anak namin. Pinili niya ang karir niya kaysa buhayin ng anak namin at maging isang masayang pamilya. Nagawa niya yun? Hindi makapaniwala si Marem. Napakasama niya. Shh, stop crying. Alam kong isa ng anghel ang baby namin. Di pa nga siguro iyon ang tamang panahon para magpamilya ko. Siguro kaya hindi iyon nangyari. Kasi hindi siya yung tamang babae na nakalaan para sa akin. Ikaw kasi ang nakalaan sa akin. Nakangiti si Draco. Nalulungkot lang ako na kinailangan pang mawala ng bata para lang magawa ang mga gusto niya. Paano niya naatim na matulog ng mahimbing? Paano siya nagiging masaya knowing na may pinatay siyang bata? Shh! Pinahid ni Draco ang luha ni Marem. Ngunit hindi na mapigil ni Draco ang paghagulgol niya dahil sa kaawa-awang anak niya na pinagkaitan ni Winning mabuhay. Alam kong masakit pa rin. Hinagkan siya ni Marem sa noo at niyakap. Hindi mo naman kailangang kimkimin. Hindi mo kailangang itago. Isipin na lang natin ang baby na kinitil ni Winnie ay ang baby na ibinigay sa atin ngayon. Kung sana nakapunta agad ako, baka hindi siya naipalaglag ni Winnie. Natatakot ako kung magiging mabuting ama ba ako sa anak natin, gayong hindi ko nailigtas ang unang anak ko. Shh! Tahan na. Wala kang kasalanan. Si Winnie ang may kasalanan. Magiging mabuting ama ka, okay? Pinapaiyak mo naman ako eh. Kumalma naman si Draco. Matapos nilang mag-usap ni Marem, hawak kamay silang bumalik sa loob kung nasaan ang kanilang mga magulang. Dinatnan nila itong nag-uusap pa rin at binabalak na madaliin ang kanilang kasal. Matapos nilang malinawan lahat, ay back to normal na. Ilang araw na rin, ngunit patuloy ang pagpunta ni Draco at ang panunuyo nito. Sinabi nitong kahit na ikakasal na sila, nais pa rin siyang ligawan ni Draco araw-araw. Nalulungkot man si Marem sa sinapit ng anak ni Draco, kailangan nilang mag-move on. Sa ngayon, inaalalayan niya si Draco na wag nang malungkot. OMG Marem! Napalingon si Marem kay Maya, nakakapasok lang sa flower shop. Nakauwi ka na pala? Maging siya ay nagulat. Gaga, hindi pa sana ako uuwi, pero nabalitaan ko na ikakasal ka na at si Draco na aksidente mong naging sperm donor. Siyang nakatuluyan mo? OMG, akala ko si Kyle talagang magiging nobyo mo eh. Oo nga pala, wala pang alam ang kaibigan niya sa nangyari sa kanila ni Kyle. Mahabang kwento, pero masaya na ako ngayon. Hindi na ako tatandang dalaga at naunahan pa kitang mag-asawa. Biro pa niya sa kaibigan. Oo nga, pero hayaan mo na, masaya naman ako para sa'yo. Buntis na ako. Nakangiting sabi pa niya na ikinagulat ni Maya. Huy, magiging ninang na ba ako? OMG talaga. Gulat na gulat ka naman. Oo, maging ninang ka na. Marami pa silang pinagkwentuhan ni Maya. Inabot na nga sila ng hapon at inabutan na rin sila ni Draco. May dinner date kasi sila kaya nang makita niya si Draco, agad siyang nagpaalam kay Maya na kailangan niya ng mauna. Nagpaalam na rin naman ito na may gagawin. Nakausap mo na pala ang kaibigan mo? Oo, kakauwi lang niya. Alam mo naman, ayaw pa huli sa chika, kaya umuwi talaga, makamusta lang ako. Nakangiting sagot niya. Saan mo pala gustong mag-dinner? Nag-isip muna si Marem. Sa tingin ko, mas gusto ko na lang sa bahay mo kaysa sa labas pa. Dinner tayo sa bahay mo? Mas gusto ko yan. Tuwang-tuwa si Draco. Nice idea. Solo na naman kita. Sus, ikaw napakaano mo. Natatawang sabi ni Marem bago isinandal ang ulo. Pagdating nila sa bahay ni Draco, napansin nilang may tao sa labas. Mukhang kanina pa ito naghihintay. Nakilala nila ito, si Winnie. Ako nakakausap. Si Marem ang nagpresenta. Bumaba siya at agad na hinarap si Winnie. Nandito ka pala. Nagulat pa ito nang siya ay makita.
Ano bang kailangan mo pa? Ang sabi ni Draco nakausap ka na niya. Winnie, hinawakan ni Draco ang kamay ni Marem. Pakiusap tama na. Makinig muna kayo. Malungkot nang umiti si Winnie. Pumunta lang ako para magpaalam sana kay Draco at para na rin humingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa ko. Draco, alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa bata. Dadalhin ko ito hanggang kamatayan. Pagsisisihan ko ang ginawa ko. Masaya ako para sa inyo ni Marem. Totoong masaya ako. Aalis na rin pala ako. Sa ibang bansa na ako for good. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ko pero sana maging masaya kayo ni Marem. Tumalikod si Winnie at lumuluha. Congrats, magkakabibi na kayo. Napahawak pa si Winnie sa kotse dahil nangihina ito. Ngunit sa tingin ni Marem, mas mabuti na rin na pinagsisisihan niya ang naging kasalanan niya. Ngayon kahit papaano, makakahinga na si Draco ng maluwag dahil tanggap na ni Winnie ang lahat. Natuloy ang kasal nila sa loob ng 2 linggo na pag-aasikaso ng kanilang mga magulang. Walang pagtutol na naganap. Wala na rin si Kyle. Wala na silang balita sa magulang nito maging kay Kyle mismo. Ipinagdarasal na lang nila na sana wala na itong mabiktima pa. Lumabas din ang katotohanan na pera lang ang habol ng mag-ama sa kanyang pamilya. Labis ang galit ng ama ni Marem, ngunit pinayuhan nilang wag na lang itong patulan. Tama na ang ginawa ng mga ito na pag-iwas. Dahil kung gugustuhin ni Marem, kayang-kaya ni Draco na pabagsakin ang company nila Kyle. Ayaw lang niyang manira ng buhay, kaya naman pinatawad niya na ang mga ito. Sa ngayon, masaya silang namumuhay bilang ganap na mag-asawa. Araw-araw pa rin ang panliligaw ni Draco sa kanya kahit pa mag-asawa na sila. May 1 buwan na rin ang tiyan ni Marem, ngunit hindi pa siya nagpapa-ultrasound. Sa ika-4 na buwan pa niya ang kanyang ultrasound. Sa ngayon naglilihi pa rin siya, ngunit hindi na malala. Babe, gusto mong mamili tayo ng duster? Kasi lumalaki na ang tiyan mo, para lang mas komportable ka sa suot mo. Napasulyap si Marem kay Draco. Kasalukuyan silang nasa kitchen at nagluluto ng almusal. Nakalib si Draco dahil ayaw nitong iniiwan ng asawa sa bahay. Kahit pa sinasabi niyang kaya naman niyang mag-isa. Hindi pa naman niya due date. Hindi na rin siya nito pinapapunta sa flower shop. Ipinaubaya na muna nila ito sa manager at sa isa pang staff na kinuha niya upang may katuwang ang isa pa niyang staff. Ngayon na ba? Oo naman, tapos daan tayo kila mami. Manggugulo ka na naman kila mami. Uuwi kasi ang ate ko kasama ang family niya. Nag-meet na kayo pero ikaw pa rin ang gusto niyang makita. Naiiling na sagot ni Draco. Gusto kaya atang makabanding pero sabi ko bawal kang mapagod. Makasabi kang bawal mapagod, ikaw nga tong gabi-gabi akong kinakabayo. Natatawang pambabasag ni Marem sa kanyang asawa. Dahil sa'yo, natuto kong manood ng K-drama. Magaya lang yung pagiging sweet nila at pagiging gentleman. Pero hindi bagay, mas gusto ko pa rin na mapang-asar ka. Ayokong sobrang sweet, nakakaumay. Babe, ayaw mo na ba sa akin? Dahil ba naging sweet ako? Natawa muna si Marem. Loko ka, ang drama mo naman masyado babe. Mag-almusal na tayo para masamahan mo na ako sa mall. Ipinagpaalam ka pala ni Jake sa akin. May party daw kayong pupuntahan? Pwede kang sumaglit mamaya babe. Iwan mo muna ako kila mami. Tinutukoy ni Marem ang mami ni Draco. Then after ng party, sunduin mo na lang ako. Or kung nakainom ka na, wag ka na mag-drive. Ayoko. Mas gusto ko nasa tabi mo ko. Draco, hindi naman pwedeng under kita. Ayokong isipin nila na hindi na siya pinatapos ni Draco. Ano naman kung under ako? Mas gusto ko yun. May pamilya na ako. Tapos na ako sa pagiging binata. Pumunta ka na. Binibigyan ka na nga ng kalayaan eh. Tinataboy mo na ba ako kasi masyado kong sweet? Umay ka na ba sa akin? Masama ang loob ni Draco. Natatawang umiling si Marem. Draco, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ngunit hindi na sumagot si Draco. Matapos nilang mag-almusal, pinagbihis na siya nito. Dumaan sila sa mall at wala pa ring imik ang kanyang asawa. Matapos mag-mall, dumiretso na sila sa kanyang biyanan. Bakit parang hindi kayo nagpapansinan? Magkaaway ba kayo? Takang tanong ng ate ni Draco. Nagtatampo ata ate. Ang sabi ko lang naman paminsan-minsan, walang masama na makipag-party siya. Basta alam niya yung limit niya. Anong sabi? Nauumay na daw ba ako sa kanya kasi sobrang sweet daw niya.
Natawa silang maghipag. Punta na ako. Uwi ako maya, susunduin kita. Kahit nagtatampo ito, nagawa pa rin siya nitong hagkan. Pak, iba magtampo ang kapatid ko. Pa-baby masyado. Natatawang sabi ng kanyang hipag. Kung ganyan ba asawa ko, baka malala talaga ako umaga't gabi. Ikaw, tigilan mo nga si Marem. Kung ano-anong sinasabi mo. Masyado kasing mabait ang kapatid mo. Takot iwan ni Marem kaya lumalayo sa tukso. Ang ina ni Draco ang sumabat. Ayoko lang isipin ng iba na under ko siya masyado. Sobrang mahal ka niya kaya wala siyang pakialam sa sinasabi ng iba. Kinikilig ang hipag ni Marem. Napangiti siya at na guilty dahil sa hindi niya pinansin ang nararamdaman ni Draco. Kanina pa hindi mapakali si Marem. Wala pa kasi si Draco. Iniisip lang naman niya na baka lasing na ito tapos magmaneho. Ayaw man niyang tawagan si Jake. No choice. Hello Jake, si Draco ba? Hindi na siya nakatapos. Pauwi na, ihahatid na namin kasi lasing. Nagsusumbong sa amin, inaway mo daw. Natatawa pa si Jake. Sige Jake, salamat. Nandito ko sa mami niya, pakihatid na lang dito. Bilin niya bago ibinaba ang tawag. Sinong kausap mo? Ang biyenan niyang babae ang nagtanong. Si Jake po, kinamusta ko lang po si Draco. Baka po kasi nag-drive pa, lasing na po pala. Iha, magpahinga ka na. Huwag kang ma-stress. Hayaan mo't paliliwanagan ko si Draco. Masyado lang kasi siyang nag-aalala na baka may pagtalunan pa kayo kapag palagi siyang sumama sa barkada. Alam mo naman, ingat na ingat siya na pasamain ang loob mo dahil buntis ka at ayaw niyang nasasaktan ka. Alam ko naman po. Pasensya na po kung maliit na bagay. Pinagtatalunan pa po namin, Mami. Shh! Don't cry, Iha. Wala iyon. Bilang magulang, nagpayo lang kami. At saka nasa umpisa pa lang kayo ng buhay mag-asawa. Marami pa kayong pagdaraanan. Ang gusto ko lang ay maging matatag kayo. Sa nakikinit ako, mas lamang ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Walang makakapaghiwalay sa inyo. Makapit yata si Draco. Natawa pa ang biyenan niya. Tama naman ito na nasa umpisa pa lang sila. Ang totoo, wala pa sila sa kalagitnaan. Hihintayin ko na lang po si Draco tapos sabay na po kaming aakyat. Pahinga na po kayo. Sige, tawagin mo ko kapag may problema ha. Tumango na lamang si Marem. Sa ilang oras na paghihintay, dumating na si Draco kasama ang kaibigan nitong si Jake. Lasing na kaya hinatid ko na. Sinong lasing? Pinilit tumayo ni Draco ng diretso bago ngumiti sa kanya kahit pa namumula na ito. Babe, hindi ako lasing. Sumusuka ka na nga kaninang buwisit ka eh. Bulong naman ni Jake. Iniiyakan mo pa ako na parang bata. Pambubok ko ni Jake na ikinangiti ni Marem. Salamat Jake, ingat ka sa pag-uwi. Nakainom ka na rin kaya magdahan-dahan ka lang. Oo Marem, salamat. Umalis na si Jake kaya naman si Draco ang hinarap niya. Magpahinga ka na sa kwarto. Inakay niya si Draco, ngunit ayaw nito. Baka maipit kita o baka bigla akong matumba. Kaya ko pa naman babe. Kahit lasing na si Draco, iniintindi pa rin siya nito. Aalalahin lang kita. Pamimilit niya dahil sa nakikita niya. Nahihirapan itong lumakad. Hawak na lang ako para hindi ako matumba. Napabuntong hininga na lamang si Marem bago hinayaan si Draco. Halos gumapang na nga ito kaya awang-awa siya. Ngunit sa tuwing susubukan niya itong tulungan, nakikiusap ito na wag na dahil sa lasing ito at hindi kontrolado ang galaw. Kahit gumagapang ito, nagawa pa rin itong makapunta sa silid na tutulugan nila ngayong gabi. Gusto mo ba ng kape para kahit papaano? Hindi na siya nakatapos sa sinasabi niya nang yakapin siya ni Draco. Nakahiga na kasi sila. Nakita niyang lumuluha ito kaya naman nagulat siya. Bakit ka ba umiiyak? Paano kapag totoong sawa ka na? Paano na ako? Babe, hindi naman mangyayari ang bagay na yun. Huwag mo kong pagsasawaan, Marem. Gagawin ko lahat, huwag mo lang akong iwan. Hindi nga kasi kita iiwan. Bakit ba kasi iniisip mo yan? Bakit mo ko iniiyakan? Buwisit ka ba? Kasi mahal kita, Draco. We, ihilahin ko yung betlog mo. Nakakainis ka. Napaupo siya umiiyak. Sinasabi mong iwan kita hindi nga. Tahan na, sorry na. Niyakap siya ni Draco mula sa likuran niya. Nagkaayos sila ni Draco. Pinatulog niya na ito. Hanggang ngayon,
Naawa pa rin siya sa asawa niya dahil sa trauma nito na iiwan ito. Kung siya may trust issue, ano pa si Draco na iniwan at pinagkaitan na maging ama ni Winnie. Lumipas pa ang mga buwan at nakapanganak ng maayos si Marem. Isang malusog na batang babae ang iniluwal niya. Walang pagsidla ng kanilang kasiyahan nang masilayan nila ang kanilang unang anak. Sa ngayon, nagre-recover pa si Marem sa panganganak niya habang si Draco, full-time ang pag-aalaga sa kanilang mag-ina. Kontento na si Marem at masaya siya na binigyan niya ng pagkakataon ng sarili niyang umibig at magkaroon ng sariling pamilya.